Hanggang ngayon, tahimik pa rin etong si Toby Chanco sa hamon o patutsada ni Claire Castro na patunayan ang baseless niyang vote buying claims sa VP Sara impeachment. Dahil kung matatandaan natin, maingay itong si Toby Chanco patungkol dito, pero wala naman siyang naipapakitang ebidensya. Kaya ngayong hinahamon siya ni Claire Castro, siya ay tahimik. At nagsabi ng ating maraming mga kababayan, kaya ro tahimik si Toby Chanco kasi wala siyang maisagot. Sa madaling salita, imbento lamang niya yung mga pinagsasabi niya. Itong si Congressman Toby Chanco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to, hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs, 'di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Pero kayo mga kapalarista, anong sa tingin nyo? Invento lang ba talaga ito ni Toby Chanco? O talaga nagpapapansin lang ito sa publiko? Comment nyo na lang inyong reaksyon para ating mapag-usapan. Salamat.